Good morning po. Isa na namang mapagpalang umaga ang inihahatid sa atin ng ating morning devotion upang samahan ninyo ako sa ating pagbubulayan ngayong araw ng Lunes, December 9, ikalawang linggo sa huling bahagi ng buwan sa taong 2024. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos na mahabagin at mapagpatawad, patuloy kaming lumalapit, nagpapasalamat dahil kami ay may pagkakataon na katagpuin ka sa umagang ito. Nawa madama namin, Panginoon, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa upang kami ay patuloy na ingatan sa buong maghapon sa lahat ng gawain. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag, sa katiwasayan ng aming pagtulog at sa kagalakan at kalakasan na kami ay gumising ng may panibagong buhay. Salamat po, ito po ang aming samot dalangin. Amen. At ang pamagat po ng ating teksto ay ibaling ang pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tunghayan po natin sa Filipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa ating lahat na sumusubaybay, ibig ko pong saliksikin natin ang ating puso at isip sapagkat sangkap ito na pangunahin sa ating kabuuan. Ito ay daluyan kung saan ay magiging daan natin kung paano tayo magtutuon ng ating panahon sa Diyos. Tatlong bagay ang nais kong banggitin upang magtuon tayo sa Diyos upang hindi tayo mabalisa ng anuman gaya ng patungkol sa sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, dahil nililigalig siya noon ng pagsalungat ng ibang manggagawang Kristiyano habang siya ay nakabilanggo at sinulat niya ang mga pangyayaring ito. Una ay pagsumikapan nating ituon ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bigyan natin ng matibay na pananalig ang ating mga sarili upang pagkalooban tayo ng kapayapaan kung saan ay nililigalig tayo ng pag-aalala sa maraming bagay at kalagayan sa ating buhay. May mga bagay at pangyayari na hindi natin makayang gawin at tanggapin, ngunit ipagkatiwala ito sa ating Panginoon. Pangalawa po, anumang bagay at kalagayan ay ipinapanalangin at idinudulog ng may pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Gaya ni Apostol Pablo, binanggit niya ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga namumuhay na may pakikipag-isa kay Kristo. Magalak tayo sa Panginoon sa kabila ng mga suliranin, gaya ng mga taga-Pilipos ayon kay Apostol Pablo sa talatang 8. Sabi niya, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang.
Sabi niya pa sa talatang 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kasabay ng ating pasasalamat ay may mga alituntunin na dapat isinasabuhay sa ating mga pagkilos at gawain upang ang kapanatagan ay taglangin ng ating puso at isip. Sa pangatlo ay malalagpasan natin lahat ng ating mga hilahil o mga alalahanin sa buhay. Katulad ng Panginoong Hesus kung saan napagtagumpayan niya ang kamatayan at tukso ng kasalanan. Kabilang na ang mga tao na nagtiwala at sumunod sa Kanya. Marahil ay pawang nasa piling na ng Diyos. Ipagkatiwala natin ng buong galak ang anumang kabalisahan sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus upang taglayin natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating puso at isipan. Muli ang aking pasasalamat sa inyo upang sa kahit saglit ay nakasama ko kayo sa ating morning devotion. Salamat po at muli tayong manalangin. Patuloy ang aming pasasalamat sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay patuloy na dumudulog upang dulutan mo nawa kami ng kapayapaan sa buong maghapong ito, na kung saan isinusuko namin ang aming sarili sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa aming panalangin na may pasasalamat. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipagkatiwala namin ang lahat ng aming mga kabagabagan, alalahanin sa buhay. Katulad ng aming mga pinag-aaralan sa tuwing nagkakaroon kami ng pagbubulay-bulay sa bawat umaga, ito ay aming kalakasan. Alam namin, Panginoon, na lagi mo kaming iniingatan, tinutulungan, tinuturuan sa maraming bagay upang ang kapayapaan, Panginoon, ay patuloy na magbantay sa aming mga puso at isipan, na hindi kami magkamali, hindi kami mapahamak, sapagkat ang pagtitiwala namin ay pinagkakaloob namin sa iyo. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, katulad ng mga taga-Pilipos kung saan si Apostol Pablo ay patuloy na nag-alala, ngunit naroon ang kanilang pagtitiwala. Kami man, Panginoon, sa umagang ito ay nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Ayan, salamat po muli at nabigyan ako ng pagkakataong makasama nyo sa maikling sandali. Nawa ang umagang ito ay patuloy nating pahalagahan ang mga ganitong pagbubulay natin dahil ito ay magiging kapayapaan natin. Salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Jonathan Pereras, na nagsasabing, God bless with us all in everything. Salamat po. Paalam. Hanggang sa muli.